Pinalitan ko ng industrial glue ang pampadulas ng aking asawa. Ang resulta, kinailangan silang paghiwalayin ng mga doktor sa ospital habang hubad at hiyang-hiya sa harap ng buong barangay. Pero ang mas masakit kaysa sa hapdi ng pandikit ay ang katotohanan kung sino ang kasama niya. Ang kabit ng aking asawa ay walang iba kundi ang sarili kong manugang, ang asawa ng aking anak. Napakasakit, wala silang utang na loob, wala silang takot sa Diyos, sa loob ng sarili kong pamamahay. Binalak pa nila akong patayin para lang makuha ang aking insurance money na nagkakahalaga ng 25 milyong piso. Akala nila, kaya nilang paikutin ang isang matanda, pero nagkamali sila. Ang ginawa ko sa kanila ay hindi lang simpleng paghihiganti. Ito ay katarungan, ito ay karma. Bago ko ikuwento kung paano ko sila nahuli at kung paano sila nagdusa, pakipindot muna ang subscribe button at sabihin nyo sa comments kung taga saan kayo. Dahil ang kwentong ito ay babala para sa lahat. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang nakita ko sa drawer ng asawa ko. Ang pampadulas, ang lubricant na iyon. Napakasakit isipin. Ang babaeng katabi ko sa pagtulog sa loob ng halos 4 na dekada. Ang babaeng pinangakuan ko sa harap ng altar ay may itinatagong lihim. At ang mas masakit pa dito, ang hinala ko kung sino ang kasama niya, si Jason, ang asawa ng sarili naming anak. Alam ko sa sarili ko na hindi sapat ang hinala lang. Hindi ako pwedeng mag-akusa ng walang matibay na ebidensya. Kilala ko si Cynthia, magaling siyang magpaikot ng kwento. Kapag hinarap ko siya ngayon, sasabihin niya lang na praning ako. Sasabihin niyang matanda na ako at kung ano-ano na ang naiisip ko. Kaya nagpasya ako. Kailangan ko silang mahuli sa akto. Kailangan kong marinig mismo mula sa kanilang mga bibig ang katotohanan. Kinabukasan, nagpaalam ako kay Cynthia na papasok na sa trabaho. Hinalikan ko siya sa pisngi. Ang lamig. Parang humahalik ako sa hangin. Wala na ang init ng pagmamahal na naramdaman ko noon. Pagdating ko sa bayan, dumiretso ako sa isang electronics shop. Bumili ako ng isang digital voice recorder. Yung maliit lang, yung kayang mag-record ng ilang oras ng tuloy-tuloy at may voice activation. Ibig sabihin, magre-record lang ito kapag may nagsasalita. Nang hapon ding iyon, tinawagan ko si Cynthia. Sinabi ko sa kanya na gagabihin ako ng uwi. May inventory kami sa warehouse. Narinig ko sa boses niya ang tuwa, ang kaluwagan ng loob. Sinabi niya sa akin na huwag daw akong mag-alala. Matutulog daw siya ng maaga. Ang sakit pakinggan ng kasinungalingan. Alam ko kung bakit siya masaya dahil alam niyang wala ako. At malaya silang makakagalaw ni Jason. Umuwi ako saglit noong hapon na wala si Cynthia sa sala. Mabilis ang kilos ko para akong magnanakaw sa sarili kong pamamahay. Pumunta ako sa sala. Sa likod ng mga photo album namin sa estante, doon ko isiningit ang recorder. Nakatago ito sa likod ng litrato namin noong kasal kami. Napaka-ironic, ang litrato ng aming sumpaan. Ang siya ring magiging saksi sa kanyang pagtataksil. Siniguro kong nakabukas ito, pagkatapos ay umalis ako agad. Kinabukasan, habang wala si Cynthia dahil nag-yoga daw siya kasama ang mga amiga niya, bumalik ako sa bahay. Kinuha ko ang recorder. Mabigat ang loob ko habang hawak ko ang maliit na gadget na ito. Natatakot ako sa pwede kong marinig, pero kailangan kong magpakatatag. Umupo ako sa loob ng aking sasakyan na nakaparada sa malayo. Isinuot ko ang earphones at pinindot ko ang play sa una. Katahimikan lang ang naririnig ko. Tapos, narinig ko ang pagbukas ng pinto at ang boses na dumurog sa puso ko. Narinig ko si Jason, ang manugang ko. Sabi niya, "Pasensya ka na babe, na-traffic ako galing sa site." Tinawag niyang babe ang asawa ko, ang biyena niya. At narinig ko si Cynthia, ang tawa niya. Iba ang tawa niya, malandi. Parang tawa ng isang dalagita na kinikilig. Hindi ko na narinig ang tawang iyon sa loob ng maraming taon. Pinalampas ko ang mga ungol at halinghing. Ayokong madumihan ang isip ko. Ayokong marinig kung paano nila binababoy ang kama namin. Ang mahalaga sa akin ay ang pinag-usapan nila pagkatapos. Biglang sumeryoso ang boses ni Jason. Tinanong niya si Cynthia, "Tumawag ka na ba sa insurance company?" Doon ako natigilan. "Insurance company? Bakit nila pinag-uusapan ang insurance?" Sumagot si Cynthia,
Malinaw na malinaw ang boses niya. Sabi niya, oo. Tumawag na ako. Kumpirmado. 25 million pesos ang makukuha ko at ako lang ang sole beneficiary. Ako lang ang makakakuha ng pera kapag nawala si Ramon. Nanlamig ang buong katawan ko. Para akong binuhusan ng yelo. 25 million pesos. Iyon pala ang halaga ng buhay ko para sa asawa ko. Pero hindi pa doon natatapos. Ang sumunod na sinabi ni Jason ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ko. Sabi ni Jason, yung mga gamot na ibinigay ko sa iyo, siguraduhin mong napalitan mo na ang mga gamot niya sa high blood. Maintenance medicine. Ang gamot ko sa presyon. Nagpatuloy si Jason. Magkamukhang magkamukha ang tableta na yan sa iniinom niyang maintenance. Pero ang epekto niyan ay kabaligtaran. Dahan-dahan niyang patataasin ang presyon ni Ramon. Sa loob ng 3 o 4 na buwan, magkakaroon siya ng heart attack dahil sa edad niya at sa stress sa trabaho. Walang maghihinala. Iisipin ng lahat na natural na pagkamatay lang. Natural causes. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi dahil sa sakit sa puso, kundi dahil sa takot at galit. Hindi lang pala sila nagtataksil. Pinaplano nilang patayin ako, ang sarili kong asawa at ang asawa ng anak ko. Nagkakutsaba sila para kitilin ang buhay ko, para lang sa pera. Narinig ko pa ang sagot ni Cynthia. Ang sabi niya, 25 million. Pwede na tayong magtago sa ibang bansa. Pwede na tayong bumili ng bahay sa beach, gaya ng pangarap natin. Tinanong ni Jason, paano ang bahay na ito? Paano si Grace? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Cynthia. Si Grace, masyado siyang busy sa trabaho niya bilang paramedic. Hindi niya mapapansin. At itong bahay, ibebenta natin. Pagkatapos ng burol ni Ramon, magpapalipas lang ako ng 6 na buwan para hindi halata. Tapos ibebenta ko na ang bahay at lupa. Tapos malaya na tayo. Tinanggal ko ang earphones. Hindi ko na kaya. Gusto kong sumuka ang bahay na ito. Ito ang katas ng pawis at dugo ko sa loob ng 40 taon. Dito lumaki ang anak ko. Dito kami bumuo ng pamilya. At ngayon, gusto nilang ibenta ito matapos nila akong patayin. Mabilis akong pumasok sa bahay. Dumiretso ako sa medicine cabinet sa banyo. Kinuha ko ang bote ng gamot ko sa high blood pressure. Tiningnan ko ang mga tableta. Tama sila. Kamukhang kamukha ito ng dati kong iniinom. Kulay puti. Bilog. Walang pinagkaiba sa paningin. Pero ngayon alam ko na. Lason ang laman nito. Lason na dahan-dahang papatay sa akin. Nanginig ang mga kamay ko. Galit. Sobrang galit ang naramdaman ko. Gusto nilang maglaro? Gusto nilang kunin ang buhay ko? Pues, nagkamali sila ng kinalaban. Akala nila ay isa lang akong mahina at ulyanin na matanda. Hindi nila alam kung sino talaga si Ramon Patterson. Binuhos ko ang lahat ng gamot sa inidoro at flinush ko ito. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Nakita ko ang isang lalaking wasak. Pero nakita ko rin ang isang lalaking handang lumaban. Hindi ako mamamatay para sa kanila. Hindi nila makukuha ang insurance money ko. Hindi nila maibebenta ang bahay ko. At hindi ko hahayaan na saktan nila ang anak kong si Grace. Naisip ko si Derek. O si Jason pala. Ang kapal. Marami sa inyo siguro ang magtatanong, bakit hindi ako tumawag agad sa pulis? Bakit hindi ko sinugod si Jason at si Cynthia noong narinig ko ang recording? Simple lang ang sagot. Gusto ko ng sigurado. Gusto ko ng hustisya na hindi nila matatakasan. Kung tumawag ako ng pulis agad, ano ang mangyayari? Itatanggi lang nila ang lahat. Sasabihin nilang nagbibiro lang sila sa recording. Baka sabihin pa nila na peke ang ebidensya ko. At sa huli, baka ako pa ang magmukhang masama. Baka ako pa ang palabasin nilang ulyanin na matanda na gumagawa ng kwento. Hindi pwede iyon. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Kailangan kong kilalanin ang kalaban ko. Kaya kinabukasan, tumawag ako sa opisina. Sinabi kong masama ang pakiramdam ko at hindi ako makakapasok. Lumiban ako sa trabaho para gawin ang isang misyon. Ang sundan ang aking mabait na manugang. 8:00 ng umaga. Nakita kong lumabas si Jason sa apartment nila ng anak kong si Grace. Naka-uniforme siya ng landscaper. Suot niya ang sombrero na may logo ng kanyang kumpanya kuno. Sumakay siya sa kanyang puting pickup truck. Ang truck na binili pa namin ni Cynthia para sa kanya noong nagsisimula pa lang siya. Pinaandar ko ang luma kong sasakyan at sumunod ako sa kanya. Nanatili ako sa likod ng 2 o 3 sasakyan
para hindi niya ako mapansin. Akala ko ay didiretso siya sa isang construction site o sa isang hardin na aayusin, pero nagkamali ako. Ang unang hinto niya ay sa isang mamahaling supermarket sa Makati. Pumasok siya sa loob. Hinintay ko siya sa parking lot. Paglabas niya pagkalipas ng 20 minutos, may dala siyang isang maliit na paper bag at isang boke ng bulaklak, mga mamahaling rosas. Alam kong hindi iyon para sa anak kong si Grace. Dahil allergic si Grace sa bulaklak at lalong hindi iyon para kay Cynthia. Dahil kakatagpo lang nila kahapon mula sa supermarket. Nagmaneho si Jason papunta sa isang eksklusibong subdivision sa Dasmariñas Village. Ito ang lugar ng mga mayayaman. Ang mga bahay dito ay parang palasyo. Huminto ang truck ni Jason sa tapat ng isang napakalaking bahay na may magandang hardin. Pinanood ko siya gamit ang binocular na lagi kong dala sa sasakyan. Nakita kong bumukas ang pinto ng bahay. Isang babae ang lumabas. May edad na. Siguro ay nasa 60 anyos na siya. Maputi ang buhok. Nakasuot ng mamahaling silk robe. At punong-puno ng alahas ang leeg at kamay. Kilala ko ang babaeng ito. Siya si Aling Elena. Si Elena Rodriguez. Dati namin siyang kapitbahay bago siya lumipat sa mansyon na ito noong namatay ang asawa niyang mayaman. Kumari siya ni Cynthia. Ninang siya sa kasal ng anak ko. Ang sumunod na nakita ko ay nagpakulo ng dugo ko. Hindi kinamayan ni Aling Elena si Jason bilang isang trabahador. Niyakap niya ito, mahigpit, matagal, at hinalikan siya ni Jason sa labi. Hindi ito halik ng magkaibigan. Ito ay halik ng magkarelasyon. Pumasok silang dalawa sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Nanatili ako sa labas. Naghihintay. Tinitingnan ang oras. Lumipas ang 1 oras. Mahigit 1 oras bago bumukas ulit ang pinto. Lumabas si Jason. Iba na ang itsura niya kaysa noong pumasok siya. Gusot na ang kanyang polo shirt. Magulo ang kanyang buhok. At may bakas ng lipstick sa leeg niya. Si Aling Elena naman ay nakatayo sa may pinto. Nakangiti. Kumakaway habang paalis ang truck ni Jason. Ang ngiti niya ay parang ngiti ng isang teenager na in love. Sinundan ko pa siya. Hindi pa pala tapos ang trabaho niya. Sunod naman siyang pumunta sa Green Hills, sa isa pang townhouse. Isang biyudang insik naman ang sumalubong sa kanya, si Mrs. Tan. Ganon din ang nangyari. Pumasok siya, nanatili ng halos 1 oras. At lumabas na mukhang pagod, pero may bitbit na sobre. Siguradong pera ang laman noon. Tanghali na nang tumigil ako sa pagsunod. Huminto ako sa isang fast food para magpalipas ng gutom at mag-isip. Doon ko napagtanto ang lahat. Ang manugang ko. Ang asawa ng nag-iisa kong anak. Hindi siya landscaper. Hindi siya contractor. Si Jason ay isang gigolo. Isang boy toy. Isang lalaking nagbebenta ng aliw sa mga matatandang babae na malungkot at naghahanap ng kalinga. Ang sipag niya. Pero sa maling paraan. Target niya ang mga biyuda, mga matatandang dalaga, mga babaeng may pera pero walang kasama sa buhay. At isa sa mga biktima niya ay ang asawa ko, si Cynthia. Pero bakit si Cynthia? Mayaman si Aling Elena, mayaman si Mrs. Tan. Pero kami, sakto lang ang pamumuhay namin. Bakit pinapatulan ni Jason ang biyenan niya na wala namang milyon-milyon sa bangko? Tapos, naalala ko ang recording, ang insurance. Ang 25 million pesos life insurance ko. Kaya pala, si Cynthia ay hindi lang basta customer para kay Jason. Siya ang jackpot. Ang ibang babae, binibigyan lang siya ng baon. Siguro 5,000, 10,000 o pambayad sa hulugan ng truck. Pero kay Cynthia, may potential siyang makakuha ng 25 milyon. Kailangan lang nilang patayin ako. Napakasakit isipin. Ginamit ni Jason ang kahinaan ng asawa ko. Alam niyang naiinip na si Cynthia sa buhay namin. Alam niyang naghahanap si Cynthia ng excitement at ibinigay iyon ni Jason, kapalit ng buhay ko at ang kawawa kong anak, si Grace. Nagpapakapagod sa ospital bilang paramedic. Nagliligtas ng buhay ng ibang tao habang ang asawa niya ay abala sa pagpatay sa tatay niya at pakikipagtalik sa nanay niya at sa kung sino-sino pang matatanda sa Maynila. Naisip ko ang lahat ng pagkakataon na tinulungan ko si Jason. Noong wala siyang trabaho, ako ang nagpasok sa kanya sa mga projects. Noong wala silang pambili ng gamit sa bahay, ako ang nagbigay. Tinuring ko siyang tunay na anak. Wala siyang utang na loob,
walang hiya. Habang nakaupo ako sa loob ng sasakyan ko, tinitigan ko ang litrato ni Grace sa wallet ko. Nangako ako sa sarili ko, hinding-hindi ko hahayaang masaktan ang anak ko. At hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay ang mga demonyong ito. Alam ko na ngayon ang laro ni Jason. Akala niya siya ang hunter. Akala niya siya ang mandaragit. Pwes, ipaparamdam ko sa kanya kung paano maging biktima. Kailangan kong makausap si Aling Elena. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang panloloko ni Jason, kung nagawa niyang utuin ang asawa ko para pumatay. Siguradong may ginawa rin siyang masama sa ibang mga babae. Pinaandar ko ang sasakyan. At bumalik ako sa Dasmariñas Village. Oras na para harapin ang isa sa mga customer ng manugang ko. Oras na para simulan ang aking plano. Ang plano na magwawakas sa kasamaan ni Jason, minsan at para sa lahat. Bumalik ako sa bahay ni Aling Elena. Mabigat ang bawat hakbang ko, parang may bakal sa mga paa ko. Kilala ko si Elena, mabuti siyang tao, madasalin. Pero ang kalungkutan ay nagtutulak sa tao na gumawa ng mga bagay na hindi nila inaasahan. Pinindot ko ang doorbell ng kanyang malaking gate. Ilang sandali pa. Lumabas siya. Nakaayos na siya ngayon, pero halata pa rin ang pamamaga ng mata. Siguro ay umiyak siya pagkaalis ni Jason. O baka naman sa tuwa. Hindi ko alam. Nang makita niya ako. Nanlaki ang kanyang mga mata. Gulat na gulat. "Ramon?" tanong niya. Nanginginig ang boses. "Anong ginagawa mo dito? May nangyari ba kay Cynthia?" Huminga ako ng malalim. Tinitigan ko siya sa mata. "Elena," sabi ko ng mahinahon, "kailangan nating mag-usap tungkol kay Jason." Namutla siya. Para siyang nakakita ng multo. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Jason?" Nauutal niyang sagot. Ang manugang mo? Anong meron sa kanya? Bakit mo sa akin tinatanong? Nakita ko siya, Elena. Nakita ko siyang lumabas galing dito kanina. Nakita ko kung paano kayo nagpaalam sa isa't isa. Napahawak siya sa gate. Parang mawawalan siya ng balanse. Papasukin mo ako, Elena. Huwag tayong mag-usap dito sa labas. Baka may makarinig na kapitbahay. Masisira ang pangalan mo. Binuksan niya ang gate. Tahimik kaming pumasok sa kanyang sala. Napakaganda ng bahay niya. Pero napakatahimik. Sobrang lungkot ng bahay na ito. Ito ang uri ng kalungkutan na sinamantala ng manugang ko pagkaupo namin. Hindi na nakapagpigil si Aling Elena. Humagulgol siya. Umiyak siya ng parang bata. "Patawarin mo ako, Ramon," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Alam kong mali. Alam kong asawa siya ng inaanak ko. Asawa siya ni Grace. Pero, sabi niya mahal niya ako. Kumirot ang puso ko. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanya at para sa anak ko. Sabi niya mahal niya ako, patuloy ni Elena. Sabi niya, hindi na daw sila masaya ni Grace. Sabi niya, iiwan niya si Grace para sa akin, na magsasama kami. Naaalagaan niya ako hanggang sa pagtanda ko, napailing ako. Ang galing magsinungaling ng demonyo. Tinanong ko siya, ang tanong na kailangan kong malaman ang sagot, Elena. Hiningan ka ba niya ng pera? Tumigil siya sa pag-iyak. Tumingin siya sa akin. Puno ng hiya. Tumango siya. Sabi niya. Lugi daw ang landscaping business niya. Mahinang sabi ni Elena. Kailangan daw niya ng puhunan. Para daw kapag hiwalay na sila ni Grace, may sarili siyang pera para buhayin ako. Binigyan ko siya, Ramon. Magkano? Tanong ko, noong nakaraan. 500,000 piso, 500,000 pesos, sagot niya. Pambili daw ng bagong gamit. Tapos noong isang buwan, 300,000, 300,000 pesos. Pambayad daw sa utang, halos 1,000,000 piso. Halos 1,000,000 ang nakuha niya sa isang matandang biyuda. At hindi lang pera, Ramon, dagdag pa niya. Kinausap niya ako noong nakaraang linggo, tungkol sa last will and testament ko. Gusto niyang isama ko ang pangalan niya bilang beneficiary. Doon ko nakumpirma ang lahat. Si Jason ay hindi lang babaero. Siya ay isang predator, isang mandaragit. Hinahanap niya ang mga babaeng mahina, mga babaeng may pera, at dahan-dahan niya silang inuubos. Hinawakan ko ang kamay ni Aling Elena. Elena, makinig ka sa akin, masakit ito. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Sinabi ko na hindi lang siya ang babae ni Jason. Sinabi ko ang tungkol kay Mrs. Tan sa Green Hills. Sinabi ko na marami pa silang iba
At ang pinakamasakit sa lahat, sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Cynthia, sa sarili kong asawa. Niloloko niya tayong lahat, Elena, sabi ko. Ang boses ko ay matigas. Ang asawa ko, ang anak ko, ikaw, lahat tayo ay biktima ng kasakiman niya. Ginagamit niya si Cynthia para patayin ako at makuha ang insurance ko. At ginagamit ka naman niya para makuha ang mana mo. Natulala si Aling Elena. Ang pag-ibig na akala niya ay totoo, ay isa lang palang malaking panloloko. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay isa palang halimaw. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Mula sa lungkot, napalitan ito ng galit. Ang galit ng isang babaeng naisahan. Anong gagawin natin, Ramon? Tanong niya. Matapang na ngayon ang boses niya. Ipapablatter ko ba siya? Ipapakulong ko ba siya? Umiling ako. Hindi sapat ang kulong, Elena, sagot ko. Kung ipapakulong lang natin siya ngayon, makakapagpiyansa siya. Gagamitin niya ang pera niyo para kumuha ng magaling na abogado. At sa huli, baka makalaya pa siya. At manloko ng iba. Nag-isip ako. Si Jason ay walang takot sa Diyos. Wala siyang konsensya. Ang tanging kinatatakutan ng mga katulad niya ay ang kahihiyan, ang mawalan ng mukha sa harap ng tao. At si Cynthia, ang asawa ko, ganoon din siya. Takot na takot siya sa sasabihin ng mga amiga niya. Kailangan kong sirain ang imahe nila. Kailangan kong ipakita sa buong mundo kung gaano sila kadumi. Kailangan kong protektahan si Grace. Kapag nalaman ni Grace ang totoo sa paraang hindi matatanggihan ni Jason, doon lang siya magigising. Doon lang siya makakalaya sa gagong iyon. Tumingin ako kay Elena. May plano ako, sabi ko, pero kailangan ko ng tulong mo. At kailangan mong maging matatag. Gusto mo ba silang pagbayarin? Gusto mo bang bawiin ang dignidad na kinuha nila sa'yo? Tumango si Elena. Oo, Ramon. Gusto ko. Kahit ano. Gusto kong ipahiya sila, sabi ko. Gusto kong makita ng buong barangay, ng buong lungsod, kung anong klaseng hayop si Jason at kung anong klaseng babae si Cynthia. Ibinahagi ko sa kanya ang plano ko, ang tungkol sa pandikit, ang tungkol sa gagawin kong palabas. Nakita ko ang takot sa mata niya noong una, pero nang maisip niya ang perang nawala sa kanya at ang panloloko sa damdamin niya, pumayag siya. Sige Ramon, sabi niya, gawin natin. Para sa katarungan at para kay Grace. Umuwi ako galing sa bahay ni Elena na may bagong lakas ng loob. Hindi na ako nag-iisa, may kakampi na ako. Ang akala ni Jason at Cynthia ay hawak nila ang leeg ko. Akala nila ay mamamatay ako ng walang laban, pero hindi nila alam. Ang mga biktima nila ay nagkakaisa na. Ang mga inapi nila ay bumubuo na ng alyansa. Pauwi na ako. Dumaan ako sa hardware store na pinapasukan ko dati. Kailangan ko ng materyales. Kumuha ako ng industrial strength epoxy. Kumuha ako ng wiring para sa alarm. Bukas ang araw ng paghuhukom. Humanda kayo, Jason at Cynthia. Dahil ang galit ng isang tahimik na tao at ang sakit ng loob ng isang nilokong babae ay sasabog sa mukha ninyo. Wala nang atrasan to. Ito na ang simula ng inyong katapusan. Sa loob ng 40 taon. 4 na dekada akong nagtrabaho bilang warehouse manager sa isang malaking hardware company dito sa Maynila. Ang buhay ko ay umikot sa mga materyales, sa semento, sa bakal, sa kahoy, at sa mga kemikal. Alam ko kung anong pandikit ang ginagamit para sa papel. Alam ko kung ano ang para sa sapatos. At alam ko kung ano ang ginagamit para sa mga bagay na ayaw mo nang mapaghiwalay pa kahit kailan. Gagamitin ko ang kaalamang ito, hindi para magtayo ng bahay, kundi para gibain ang kasinungalingan ni na Jason at Cynthia. Nang gabing iyon, habang tulog na si Cynthia, pumuslit ako papunta sa garahe. Dito ko binuo ang aking plano. Ang plano na magpapabagsak sa kanila. Una, ang sandata. Bumili ako kanina ng isang lata ng industrial-grade construction adhesive. Hindi ito basta-basta super glue na nabibili sa tindahan sa kanto. Ito ang uri ng pandikit na ginagamit namin sa mga heavy-duty na proyekto. Kapag dumikit ito sa balat, para na itong naging parte ng katawan mo. Walang sabon o tubig ang makakatanggal dito. Tanging doktor at matatapang na kemikal lang ang makakasagot. Kinuha ko ang tube ng lubricant ni Cynthia. Yung nahanap ko sa drawer niya. Ito yung gagamitin nila ni Jason sa Martes. Sigurado ako. Pumunta ako sa lababo sa garahe. Binuksan ko ang takip. Dahan-dahan kong ibinuhos ang lahat ng laman nito. Sayang, mahal pa naman.
pero kailangan itong mawala. Hinugasan ko ang loob ng tube. Nilinis ko maigi hanggang sa wala ng amoy. Tuyo na. Pagkatapos, kinuha ko ang syringe o heringgilya. Sinipsip ko ang industrial glue mula sa lata at dahan-dahan. Maingat na maingat. Isinalin ko ito sa loob ng tube ng lubricant. Ang galing. Ang kulay ng glue ay malinaw, transparent. Walang pinagkaiba sa orihinal na gel. Ang lapot niya ay parehong-pareho. Walang amoy, walang kahina-hinala kung titingnan mo ito. Iisipin mong ordinaryong pampadulas lang ito. Pero sa oras na ipahid nila ito sa kanilang mga katawan, sa oras na magdikit ang balat sa balat, tapos na ang maliligayang araw nila. Isinara ko ang takip ng mahigpit. Pinunasan ko ang labas ng tube para walang bakas ng glue. Mukha itong bago, mukha itong inosente. Ibinalik ko ito sa ilalim ng mga panty at bra ni Cynthia sa drawer. Nakapwesto ito ng eksakto kung paano ko ito nakita. Napangiti ako. Para akong naglagay ng bomba sa loob ng sarili kong kwarto at sila mismo ang sisindi ng mitsa. Pero hindi sapat na magdikit lang sila. Gaya ng napag-usapan namin ni Aling Elena, kailangan ng kahihiyan, kailangan ng iskandalo, kailangan makita ng buong mundo ang baho nila. Kung magdidikit lang sila at walang makakaalam, pwede silang tumawag ng private doctor. Pwede nilang pagtakpan ang nangyari. Hindi pwede iyon. Kailangan ko ng audience. Kailangan ko ng mga saksi. Ginamit ko ang experience ko sa electrical works. Bumili ako ng isang smoke detector. Yung mura lang. Binuksan ko ito at inalis ang sensor. Pinalitan ko ito ng isang remote-controlled switch. Ibig sabihin, hindi ito tutunog dahil sa usok. Tutunog lang ito kapag pinindot ko ang remote. Ikinabit ko ito sa kisame ng sala. Mukha itong normal na smoke alarm. Walang mag-aakala na isa itong patibong. Sunod, kumuha ako ng Bluetooth speaker. Yung maliit pero malakas ang bass. Itinago ko ito sa ilalim ng sofa sa sala. Siguradong hindi ito makikita ni Cynthia dahil tamad naman siyang maglinis sa ilalim ng mga upuan. Sinubukan ko ang aking sound effects. Nag-download ako sa cellphone ko ng tunog ng sirena. Tunog ng mga taong sumisigaw, sunog, tulungan niyo kami. Hindi kami makalabas. Pinatugtog ko ito ng mahina para itest. Ang linaw, ang tunay pakinggan. Kapag pinagsabay ko ang ingay ng smoke alarm at ang sigaw ng mga tao mula sa speaker, iisipin ng kahit sinong kapitbahay na nasusunog na ang bahay namin. At ano ang gagawin ng mga Pilipino kapag may sunog? Lalabas sila, mag-uusyoso at tatawag ng bumbero. Doon papasok ang pinakamatindi kong alas. Ang anak ko, si Grace. Si Grace ay isang supervisor sa Emergency Response Unit ng lungsod. Alam ko ang schedule niya sa Martes ng hapon. Siya ang naka-duty sa area namin. Kapag tumawag ang mga kapitbahay ng rescue o ambulansya, malaki ang tsansa na ang team ni Grace ang unang dadating. Isipin niyo ang eksena. Papasok ang mga rescuer para iligtas ang mga biktima ng sunog. Pero walang apoy, walang usok. Ang makikita nila ay dalawang taong hubot-hubad, magkapatong, at hindi mapaghiwalay. At ang makakakita sa kanila ay ang sarili nilang anak at asawa. Masakit ito para kay Grace. Alam ko, durog ang puso ko na kailangan niyang makita ito. Pero ito lang ang paraan para maniwala siya. Ito lang ang paraan para makita niya kung gaano kababoy ang asawa niya. Minsan, kailangan mong wasakin ang puso ng anak mo para mailigtas ang buhay niya. Dahil kung hindi ko ito gagawin, baka patayin siya ni Jason balang araw kapag nakuha na niya ang mana. Natapos ko ang paghahanda ng 3:00 ng madaling araw. Nakakabit na ang alarm. Nakatago na ang speaker. At ang lube ay nasa drawer na. Naghihintay ng mabibiktima. Bumalik ako sa kwarto. Humiga ako sa tabi ni Cynthia. Mahimbing ang tulog niya. Humihilik pa ng mahina. Siguro ay nananaginip siya tungkol sa 25 million pesos. Nananaginip siya tungkol sa beach house kasama ang kabit niya. Tinitigan ko siya sa dilim. Matulog ka lang, Cynthia? Bulong ko sa sarili ko. Sulitin mo na ang huling gabi ng iyong dignidad. Dahil sa Martes. Sa Martes ng hapon. Ang pangalan mo ay magiging laman ng tsismis sa bawat kanto ng Quezon City. Ang mukha mo ay pandidirian ng lahat. Wala akong naramdamang awa. Naalala ko ang narinig ko sa recording. Ang plano nilang lasunin ako, ang plano nilang patayin ako na parang hayop. Nawala na ang awa ko.
Ang natira na lang ay ang pagnanais na makita ang katarungan. Pinikit ko ang mga mata ko. Sa wakas, nakaramdam ako ng antok. Ngayong gabi, matutulog ako ng mahimbing dahil alam kong ang bitag ay nakakasana at ang mga daga ay paparating na para kumuha ng keso. Martes, hinihintay kita. Dumating ang araw ng Martes, ang araw na matagal ko nang hinihintay, ang araw ng paniningil. Maaga akong umalis ng bahay para pumasok sa trabaho. O iyon ang akala nila. Ang totoo, hindi ako mapakali sa opisina. Panay ang tingin ko sa orasan. Tik-tak, tik-tak. Napakabagal ng oras kapag naghihintay ka ng hustisya. Nang sumapit ang tanghalian, tinawagan ko si Cynthia. Hello mahal, sabi ko. Sinikap kong gawing normal ang boses ko. Yung boses ng isang asawang pagod sa trabaho. Gagabihin ako masyado ngayon. May dumating na bagong delivery ng semento at bakal. Kailangan kong bantayan ang inventory hanggang 10:00 ng gabi. Sa kabilang linya, narinig ko ang pilit na lungkot sa boses niya. Ganoon ba, Ramon? Sayang naman. Nagluto pa naman ako ng paborito mong sinigang. Sinungaling. Alam kong wala siyang niluto. Hayaan mo na, sagot ko. Kumain ka na lang at matulog ng maaga. Huwag mo na akong hintayin. Sige. Mag-iingat ka, sabi niya. I love you. Muntik na akong matawa sa galit. I love you daw. Ang daling sabihin, pero ang hirap panindigan. Binaba ko ang telepono. Iyon na ang huling beses na lolokohin niya ako. 3:00 ng hapon. Nag-out ako sa trabaho. Hindi ako umuwi. Pumarada ako sa isang gasoline station na malapit sa subdivision namin. Bumili ako ng kape at naghintay. 3:30. Nakita ko ang puting pickup truck ni Jason na dumaan. Ang yabang ng dating, nakabukas ang bintana. Naka-shade siya kahit hindi naman gaanong maaraw. May tumutugtog na malakas na music sa sasakyan niya. Papunta na siya sa bahay ko. Papunta na siya sa bitag. Sinundan ko siya ng dahan-dahan. Pumarada ako 2 kanto ang layo sa bahay namin mula sa pwesto ko. Tanaw ko ang bubong ng bahay. Tanaw ko ang bintana ng kwarto namin sa 2nd floor. Nakita ko si Jason na bumaba ng sasakyan. May bitbit siyang paper bag, siguro ay alak o pagkain. Pumasok siya sa gate nang walang katok-katok. May sarili na siyang susi, ang kapal ng mukha. Ang bahay na pinundar ko, ginagawa nilang motel. Nanatili ako sa loob ng sasakyan ko. Pinatay ko ang makina. Binuksan ko lang ng kaunti ang bintana para makarinig. Tahimik ang hapon sa aming lugar. Ang mga bata ay nasa eskwela pa. Ang mga kapitbahay ay nasa loob ng bahay dahil sa init ng panahon. Perpekto. Walang makakaistorbo sa kanila. 4:00. Narinig ko ang pagbukas ng bintana sa kwarto namin sa itaas. Siguro ay mainit o baka gusto nilang pumasok ang hangin habang gumagawa sila ng milagro. Narinig ko ang musika, mahina, romantiko. Narinig ko ang tawanan nila. Ang boses ni Cynthia na parang kinikilig. Napahawak ako ng mahigpit sa manibela. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa galit, sa kama ko, sa kwarto ko. Doon nila ginagawa ang lahat ng kababuyan. Sige lang, bulong ko sa sarili ko. Magpakasaya kayo. Sulitin niyo ang bawat sandali. Dahil iyan na ang huli. Lumipas ang ilang minuto, tumahimik ang musika. Alam ko na ang ibig sabihin nito. Nagsisimula na sila. Ipinikit ko ang mga mata ko at inimagine ko ang nangyayari sa loob. Siguro ay nasa kama na sila ngayon. Hubad. Naglalaplap. Siguro ay inabot na ni Cynthia ang drawer. Siguro ay kinuha na niya ang tube ng lubricant, ang pampadulas na inakala niyang magbibigay sa kanila ng sarap. Binuksan niya ang takip. Piniga niya ang laman nito. Ang malinaw na likido, ang industrial super glue. Ipahid niya ito sa katawan niya. Ipahid niya ito kay Jason. At pagkatapos, ang sandali ng pagdidiin. Balat sa balat. Laman sa laman. Nagbilang ako sa isip ko. 1, 2, 3. Ang glue na iyon ay mabilis matuyo. Fast acting. Sa loob lang ng ilang segundo, magdidikit na ito. At kapag dumikit na, hindi na ito bibitaw. Biglang nabasag ang katahimikan ng hapon. Hindi ito ungol ng sarap. Ito ay sigaw ng takot at sakit. Aray, tangina. Anong nangyari? Boses ni Jason, malakas, galit, natataranta. Sinundan ito ng tili ni Cynthia. Masakit, Jason. Huwag kang gumalaw. Napupunit ang balat ko. Napangiti ako.
Isang ngiti na puno ng pait at tagumpay. Gumana. Gumana ang plano ko. Mula sa bintana, rinig na rinig ko ang kaguluhan. Bakit ayaw matanggal? Sigaw ni Jason. Anong nilagay mo? Wala. Yung pampadulas lang. Sagot ni Cynthia na umiiyak na. Yung dati naman ito. Aray ko. Diyos ko. Tulungan mo ako. Patingin nga ng tube. Narinig ko ang kalabog. Siguro ay pilit silang gumagalaw pero hindi sila makahiwalay. Isipin nyo. Ang pinakamaselang bahagi ng katawan nila, ang pinakamalambot na balat, nakadikit gamit ang pandikit na kayang magdikit ng bakal. Ang bawat galaw nila ay parang hinihila ang kanilang laman. Ang bawat pilit na paghihiwalay ay nagdudulot ng hapdi na parang sinusunog. Glue ito, sigaw ni Jason. Amoy glue, Cynthia. Nilagyan mo ng glue. Hindi, wala akong ginagawa. Maniwala ka sa akin. Paano tayo aalis dito? Tumawag tayo ng tulong. Sino ang tatawagan natin? Gago ka ba? Gusto mo bang makita tayong ganito? Nagpanik na sila. Rinig ko ang desperasyon sa boses nila. Wala silang magawa. Hindi sila makatayo ng maayos. Hindi sila makapagbihis. Hindi sila makatakbo. Para silang mga asong naipit, nakadikit, hubad, at walang kalaban-laban. Tiningnan ko ang oras sa cellphone ko. 4:30. Sapat na ang oras na ibinigay ko para maramdaman nila ang sakit. Sapat na ang oras para pumasok sa utak nila na wala silang kawala. Ngayon, tapos na ang physical torture. Oras na para sa psychological torture. Oras na para sa kahihiyan. Binuksan ko ang app sa cellphone ko. Ang app na kumokontrol sa smoke detector at sa Bluetooth speaker na itinago ko sa sala. Tiningnan ko ang bahay namin. Payapa pa rin sa labas. Walang kaalam-alam ang mga kapitbahay na sa loob ng bahay na iyon. Ay may dalawang makasalanan na nagdudusa. Handa na ba kayo sa audience? Bulong ko. Pinindot ko ang button na may label na alarm. Agad-agad. Wee! 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 Ang matinis na tunog ng smoke alarm ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Dinig hanggang sa kabilang kanto, kasabay nito. Pinindot ko ang play sa speaker. Ang boses ng mga taong sumisigaw ng sunog at tulong ay bumasag sa katahimikan ng subdivision. Narinig ko ang mas malakas na sigaw mula sa kwarto. May sunog! Jason, may sunog! Mamamatay tayo dito! Paano tayo lalabas? Hindi tayo makalakad. Nagkagulo na. Ang takot na masunog ng buhay. Habang hindi makagalaw, iyon ang pinakamatinding takot. Nakita ko si Aling Marites sa kabilang bahay na lumabas. Tumingala siya sa bahay namin. Nakita ko ang mga tambay sa kanto na tumatakbo papalapit. Sunog daw. May sunog kina Mang Ramon. Nagsisimula na ang palabas. At ang mga bida ay hindi makatayo para tumanggap ng palakpak. Buhay nga naman. Akala nila, sila ang naglalaro ng apoy. Ngayon, sila ang mapapaso. Pinaandar ko ang makina ng sasakyan ko. Dahan-dahan akong umikot para kunwari ay kadarating ko lang. Humanda ka, Jason. Humanda ka, Cynthia. Ang apoy ng impyerno ay narito na. Ang ingay. Iyon ang una kong naramdaman. Ang matinis na tunog ng smoke alarm na WEEEE ay parang pako na ibinabaon sa tenga at kasabay nito. Ang boses mula sa speaker na itinago ko sa sofa. Ang boses na sumisigaw ng tulong, may sunog. Mamamatay kami, ay dumadagundong sa buong subdivision. Mula sa loob ng kotse ko, nakita ko ang epekto. Para itong isang eksena sa pelikula. Bumukas ang mga pinto ng mga kapitbahay. Isa-isa silang nagsilabasan. Si Aling Mirna na laging nasa bintana. Si Mang Boy na nagdidilig ng halaman. Ang mga batang naglalaro sa kalsada. Lahat sila ay tumingin sa bahay ko. Nakita ko ang takot sa mga mukha nila. Hindi nila alam na peke ang sunog. Ang alam lang nila, ang bahay ni Mang Ramon ay nasa panganib at may mga tao sa loob na humihingi ng saklolo. Pinaandar ko ang sasakyan ko. Dahan-dahan akong lumapit sa tapat ng bahay. Kunwari ay kadarating ko lang galing trabaho. Pagbaba ko ng sasakyan, umarte ako. Ang performance ng buhay ko. Anong nangyayari? Sigaw ko. Tumakbo ako palapit sa gate. Ang asawa ko. Nasa loob ang asawa ko. Lumapit sa akin si Aling Mirna. Mang Ramon, may sunog daw. Rinig namin ang sigawan. Tumawag na kami ng bumbero. Diyos ko po, sigaw ko habang nakahawak sa ulo. Cynthia, lumabas ka diyan.
Pero ang totoo, nakikiramdam ako. Walang usok, walang apoy na lumalabas sa bintana, pero ang sigawan sa loob ay totoo, hindi lang galing sa speaker. Rinig na rinig ko ang boses ni Jason at Cynthia. Buksan niyo ang pinto, tulungan niyo kami, sigaw ni Jason mula sa kwarto sa itaas. Ang boses niya ay puno ng sakit at takot. Nagtaka si Mang Boy. Tinuro niya ang driveway. Teka, sabi ni Mang Boy. Truck ni Jason yan ha, yung manugang mo. Bakit andito ang sasakyan niya? Nagbulungan ang mga kapitbahay. Andyan si Jason? Bakit andyan si Jason? Nasa trabaho si Grace. Bakit silang dalawa lang ni Cynthia ang nasa loob? Nakita ko ang pagdududa sa mga mata nila. Ang usok ng malisya ay nagsisimula ng kumalat. Mas mabilis pa kaysa sa usok ng totoong apoy. Ito na ang simula ng kahihiyan nila. At biglang dumating ang hinihintay ko. Narinig ko ang wangwang ng sirena. Malakas, papalapit. Wang wang wang. Unang dumating ang barangay patrol. Sunod ang fire truck. At sa huli, ang ambulansya ng Emergency Response Unit ng Quezon City. Alam ko kung sino ang nasa loob ng ambulansya na iyon. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng gate namin. Bumukas ang pinto sa passenger side. Bumaba ang isang babae. Nakauniforme ng paramedic. Nakabota. May radyo sa balikat. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Si Grace, ang anak ko. Para akong sinaksak sa puso. Nang makita ko siya. Ang ganda ng anak ko. Ang tapang niya. Sanay siya sa mga aksidente. Sanay siya sa dugo. Sanay siya sa pagliligtas ng buhay ng ibang tao. Pero ngayon, ang ililigtas niya ay ang mismong mga taong wumasak sa buhay niya at wala siyang kaalam-alam. Tay! Sigaw ni Grace nang makita ako. Tumakbo siya palapit sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Tay! Anong nangyari? Nasaan si nanay? Tanong niya. Nanginginig ang boses niya pero pinipilit niyang maging profesional. Hindi ko alam anak, sagot ko. Pilit kong pinipigil ang luha ko. Luha ng awa para sa kanya. Kadarating ko lang. May sumisigaw sa loob. Sabi nila may sunog. Humarap si Grace sa mga kasamahan niya. Ang galing niyang kumilos. Leader na leader. Team, prepare for entry. Utos niya. Possible smoke inhalation. Search and rescue tayo. Kinuha niya ang kanyang medical bag. Kinuha niya ang heavy-duty na flashlight. Tumingin siya sa itaas. Sa bintana ng kwarto namin kung saan nanggagaling ang mga sigaw. Ma, papasok na kami, sigaw niya. Narinig niya ang boses mula sa loob. Tulong, bilisan niyo, masakit. Natigilan si Grace. Kilala niya ang boses na iyon. Hindi iyon boses ng nanay niya. Boses iyon ng lalaki. Tiningnan niya ang truck na nakaparada sa garahe. Ang pamilyar na puting pickup truck. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Ang pagtataka. Ang kaba. Jason? Bulong niya. Tumingin siya sa akin. Tay, bakit nandito ang sasakyan ni Jason? Bakit? Bakit parang boses niya yung nasa loob? Yumuko ako. Hindi ako makatingin sa mga mata niya. Hindi ko alam anak pagsisinungaling ko. Pumasok ka na. Iligtas mo sila. Huminga ng malalim si Grace. Isinantabi niya ang personal na nararamdaman. Trabaho muna. Buhay muna. Sir, break down the door. Utos niya sa mga bumbero. Lumapit ang dalawang bumbero na may dalang malaking palakol at bareta. Blag, blag. Wasak ang pinto ng bahay ko. Pumasok sila. Sumunod ang team ni Grace. Naiwan ako sa labas kasama ang mga kapitbahay. Ang dami na nila. Halos buong barangay yata ay andito na. Lahat sila ay may hawak na cellphone, naka-live sa Facebook, naka-video record. Anong nangyayari? Tanong ng isa. Sabi nila, nahuli daw na magkasama yung magbiyenan. Sagot ni Aling Mirna na parang reporter. Kaya pala laging andito yung truck ni Jason kapag wala si Mang Ramon. Ang tsismis ay kumalat na parang wildfire. Nakatayo ako doon. Pinapanood ko ang pinto ng bahay ko. Alam ko kung anong makikita ni Grace pag akyat niya sa hagdan. Alam ko kung anong madadatnan niya sa kwarto namin. 2 taong mahal niya. Ang ina na nagluwal sa kanya. At ang asawa na pinangakuan niya ng habang buhay. Parehong hubad, parehong makasalanan, at parehong nakadikit sa isa't isa sa pinakanakakahiya na paraan. Masakit ito, Grace. Patawarin mo ako anak. Patawarin mo ang tatay mo. Kailangan mong makita ito. Kailangan mong maramdaman ang sakit ngayon para hindi ka na nila masaktan bukas. Para ito sa iyo. Para sa kinabukasan mo.
para hindi makuha ng demonyong iyon ang mana mo at para hindi kanya patayin balang araw. Naghintay ako, tahimik ang lahat sa labas. Pero sa loob ng bahay, alam kong sumabog na ang bomba. Ilang sandali pa. Narinig ko ang sigaw ni Grace mula sa loob. Hindi ito sigaw ng panik. Ito ay sigaw ng hinagpis. Sigaw ng isang pusong nawasak. Ma, Jason, anong ginagawa niyo? Dinig na dinig ito sa labas. Nagtinginan ang mga kapitbahay. Nagtakip ng bibig si Aling Mirna, kumpirmado. Ang hinala ng lahat ay totoo. Wala nang kawala sina Cynthia at Jason. Huli na sila sa akto. At ang saksi ay ang buong mundo. Ang apoy na sinindihan ko ay hindi tumutupok ng bahay. Ang tinutupok nito ay ang kasinungalingan. At ngayon, abo na lang ang natitira sa reputasyon nila. Naghintay ako na ilabas sila ng mga bumbero. Ang palabas ay hindi pa tapos. Ang grand finale ay paparating pa lang kapag inilabas sila ng stretcher. Kapag nakita ng lahat ang kalagayan nila, iyon ang sandali na hinding-hindi makakalimutan ng barangay na ito. Huminga ako ng malalim. Diyos ko, dasal ko. Ikaw na po ang bahala sa anak ko. Bigyan niyo po siya ng lakas dahil paglabas niya sa pintong iyon. Hindi na siya ang dating Grace. Siya na ang babaeng nakakita ng katotohanan. Masakit, pero nagpapalaya. Wasak na ang pinto. Nakapasok na ang mga bumbero. Nakapasok na ang anak ko. Nasa labas ako. Nakatayo sa gitna ng kalsada. Pinalilibutan ako ng mga kapitbahay. Lahat sila ay nagtatanong. Lahat sila ay nag-aalala. Pero ang isip ko ay nasa loob ng kwarto sa itaas. Inimagine ko ang bawat segundo. Pagpasok ni Grace sa kwarto, inaasahan niyang makakita ng usok, inaasahan niyang makakita ng apoy na tumutupok sa dingding. Pero walang usok, walang apoy, walang amoy ng sunog. Ang tanging naaamoy niya ay ang amoy ng pawis, ang amoy ng kasalanan at ang matapang na amoy ng kemikal, ang amoy ng industrial glue. Nakita niya ang kama. Ang kama kung saan ako natutulog gabi-gabi. At doon, nakita niya sila. Ang kanyang ina, si Cynthia, at ang kanyang asawa, si Jason. Hubot-hubad, walang saplot, at nasa isang posisyon na hindi kailanman dapat makita ng isang anak. Tumigil ang mundo ni Grace. Nabitawan niya ang kanyang medical bag. Ang radyo sa balikat niya ay tumutunog ng static, pero wala siyang naririnig. Ma, ang bulong niya. Jason, ang dalawang taong pinakamamahal niya. Ang dalawang taong pinagkakatiwalaan niya ng buhay niya ay nasa harap niya ngayon. Ginagago siya ng harap-harapan. Nakita ko sa imahinasyon ko ang mukha ni Cynthia. Namumutla, umiiyak sa hiya, tinatangka niyang magtakip ng kumot, pero hindi niya magawa dahil hindi siya makagalaw. Anak, sabi ni Cynthia, patawarin mo ako. Si Jason naman, ang mayabang na si Jason, nakayuko, hindi makatingin kay Grace. Grace, sabi ni Jason, makinig ka muna. Magpapaliwanag ako. Pero anong paliwanag ang pwede mong ibigay? Huli ka na sa akto. At hindi lang basta huli, nakadikit ka pa sa biyenan mo. Lumapit ang mga bumbero. Tiningnan nila ang sitwasyon. Nagkatinginan sila. Alam kong gusto nilang matawa, pero pinigilan nila dahil sa respeto sa uniforme. Ma'am Grace, sabi ng isang bumbero, wala pong sunog, pero mukhang may medical emergency. Doon lang bumalik si Grace sa realidad. Ang pagiging paramedic niya ang nanaig. Kahit durog na durog ang puso niya. Kahit gusto niyang sumigaw at magwala, kailangan niyang gawin ang trabaho niya. Lumapit siya sa dalawa. Bakit hindi kayo tumatayo? Tanong ni Grace. Ang boses niya ay malamig. Walang emosyon. Hindi kami makahiwalay. Iyak ni Jason. May nilagay ang nanay mo. Dumikit kami. Sobrang sakit kapag gumagalaw. Tiningnan ni Grace ang balat nila. Namumula. Banat na banat. Nag-radio siya sa base. Base. Cancel fire alarm. This is a medical situation. Kailangan namin ng acetone. Kailangan namin ng solvent. 2 patients stuck together due to adhesive. Narinig ko ang announcement niya sa radyo ng ambulansya sa labas. Nagbulungan ang mga kapitbahay. Adhesive? Pandikit? Tanong ni Aling Mirna. Bakit sila nagdidikit? Diyos ko po, sabi ni Mang Boy. Nagkulutan yata sila. At nagsimula na ang tunay na parusa dahil masikip ang hagdanan. At dahil hindi sila mapaghiwalay doon, kinailangan silang ilabas ng sabay. Hindi sila pwedeng maglakad.
dahil sa bawat hakbang, nababanat ang balat nila. Sumisigaw sila sa sakit, kaya inilabas ang stretcher. 2 stretcher na pinagdikit, tinakpan sila ng puting kumot. Pero halatang halata pa rin. 2 tao sa ilalim ng isang kumot, magkapatong. Bumukas ang pinto ng bahay namin. Ito na, unang lumabas si Grace. Ang mukha niya ay walang luha, pero makikita mo ang pagod. Ang sakit. Nakayuko siya habang naglalakad papunta sa ambulansya. Sunod na lumabas ang mga rescuer. Buhat-buhat ang stretcher. Paglabas nila sa gate, sumalubong ang flash ng mga kamera. Click, click, click. Ang mga cellphone ng mga kapitbahay ay nakataas lahat. Naka-Facebook Live, naka-Instagram Story. Ayan na sila, sigaw ng isang tambay. Grabe! Totoo nga. Si Jason at si Cynthia. Walang hiya sa loob pa ng bahay ni Mang Ramon. Narinig ni Cynthia ang mga sigaw. Narinig niya ang boses ng mga amiga niya. Nagtago siya sa ilalim ng kumot. Umiiyak, humahagulgol. Takpan niyo ako. Parang awa niyo na, sigaw ni Cynthia. Pero huli na ang lahat. Kilala ng lahat ang puting pickup truck ni Jason. Kilala ng lahat ang bahay ko. At ngayon, alam na ng lahat ang baho nila. Si Jason naman, sinubukan niyang magtakip ng mukha gamit ang kamay niya, pero dahil sa posisyon nila, hindi niya maigalaw ng maayos ang braso niya. Kitang-kita ng buong barangay ang mukha niya, pula sa hiya, pula sa galit. Lumapit ako sa stretcher. Umarte ako. Cynthia! Sigaw ko. Anong nangyari sa'yo? Bakit kasama mo si Jason? Tumingin sa akin si Jason. Ang mata niya ay puno ng takot. Alam niya, sa mga sandaling iyon. Alam niyang ako ang may gawa nito. Alam niyang ako ang nagpalit ng lubricant, pero wala siyang magagawa. Hindi siya pwedeng magsumbong ngayon. Tay, sabi ni Jason. Tay, tulungan mo kami. Tinitigan ko siya. Binigyan ko siya ng tingin na nagsasabing, ito ang kabayaran ng 25 milyon. Isakay na sila, utos ni Grace. Dadalhin natin sila sa ospital para operahan. Isinara ang pinto ng ambulansya. Umalis ang sasakyan na may wangwang. Naiwan kami sa kalsada. Lumapit sa akin si Aling Elena. Siya lang ang nakakaalam ng totoo. Hinawakan niya ang balikat ko. Ramon, bulong niya. Tapos na ang pagpapanggap nila. Tumango ako. Oo, Elena, tapos na. Tumingin ako sa paligid. Ang mga kapitbahay ay nagkukumpulan pa rin. Pinag-uusapan ang nakita nila. Ipinapakita ang video sa mga hindi nakapanood. Bukas, nasa dyaryo na ito, nasa radyo na ito, ang reputasyon na iningatan ni Cynthia ng maraming taon. Wasak na, wala nang matitira, ang pagiging macho at gwapo ni Jason. Wala na. Isa na lang siyang katatawanan. Ang lalaking nadikit sa biyenan niya gamit ang super glue. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay sariwa. Wala nang bahid ng kasinungalingan. Masakit para sa anak ko. Alam ko. Pero ito ang sakit na magpapagaling sa kanya. Tulad ng pagtanggal ng bulok ng ngipin. Masakit bunutin. Pero pagkatapos, mawawala na ang lason sa katawan. Sumakay ako sa kotse ko. Susunod ako sa ospital. Hindi pa tapos ang plano ko. Mayroon pa akong isang sorpresa para sa kanila. Ang healing gel. Ang gamot na pampapahilom na pinalitan ko ng siling labuyo. Kung akala nila ay masakit na ang pandikit, hintayin nilang maramdaman ang anghang ng aking galit. Pinaandar ko ang makina. Papunta na ako sa ospital. Ang karma ay hindi pa tapos maningil. Nasa ospital na kami. Mabigat ang hangin sa loob ng emergency room. Amoy gamot, amoy alcohol, at amoy ng takot. Nakaupo ako sa waiting area. Nakayuko. Kunwari ay pasan ko ang daigdig. Kunwari ay ako ang pinakakawawang lalaki sa buong Pilipinas. Ang mga nurse at doktor na dumadaan ay tumitingin sa akin ng may awa. Kawawa naman si tatay, bulong nila. Ang tanda na niya para aranasin ng ganyan. Kung alam lang nila. Kung alam lang nila na ang matandang nakaupo dito ay siya ring nag-orkestra ng lahat. Sa loob ng 2 magkahiwalay na kwarto. Rinig na rinig ko ang hirap ni na Cynthia at Jason. Hindi naging madali ang paghihiwalay sa kanila. Dahil industrial glue ang ginamit ko. Kinailangan ng mga doktor na gumamit ng matatapang na solvent, acetone, alcohol, at kung ano-ano pang kemikal para lang matunaw ang pandikit. Bawat patak ng kemikal sa iritadong balat ay parang asido. Rinig ko ang sigaw ni Jason.
Rinig ko ang iyak ni Cynthia. Aray! Dahan-dahan naman, Doc, sigaw ni Jason. Masakit, parang napupunit, iyak ni Cynthia. Pero sa wakas, matapos ang halos 1 oras na pakikipagbuno, napaghiwalay din sila. Sugatan. Pula ang balat, at higit sa lahat, wasak ang dignidad. Lumabas si Grace galing sa ER. Pagod na pagod ang itsura niya. Ang anak ko, parang tumanda siya ng 10 taon sa loob ng 1 araw. Tay, sabi niya. Hiwalay na sila. Ginagamot na ang mga sugat sa balat. Walang permanenteng damage. Pero, kailangan nilang manatili dito ngayong gabi para obserbahan. Pwede ko ba silang makita? Tanong ko. Ang boses ko ay mahina, nanginginig. Nag-aalangan si Grace. Sigurado ka ba, Tay? Baka masaktan ka lang lalo. Kailangan ko silang makausap, Grace. 38 taon kaming nagsama ng nanay mo. Kailangan ko ng paliwanag. Tumango si Grace. Sige, Tay. Nasa room 214 si nanay. Nasa room 216 naman si Jason. Tumayo ako. Inayos ko ang aking jacket. Sa bulsa ng jacket ko, may nakatago akong 2 maliit na tube. Ito ang phase 2. Ang ikalawang yugto ng aking plano. Pumasok muna ako sa kwarto ni Cynthia. Nakahiga siya. Putlang-putla. Namumugto ang mga mata kakaiyak. Nang makita niya ako, umiwas siya ng tingin. Hindi niya ako kayang harapin. Ramon, bulong niya. Patawarin mo ako. Lumapit ako sa kama. Hinawakan ko ang kamay niya. Ang lamig. Bakit, Cynthia? Tanong ko. Bakit mo nagawa ito? At sa manugang pa natin? Umiyak lang siya. Hindi ko alam. Nagkamali ako. Nabulag ako. Kinuha. Habang nag-uusap kami. Pumasok ang isang nurse. May dala siyang tray. Ma'am, sabi ng nurse. Ito po ang healing gel. Pampawala ng hapdi at pampabilis ng paggaling ng balat. Ipahid niyo po ito sa mga sugat niyo mamaya pagkaalis ko. Inilapag ng nurse ang tube sa bedside table. Isang puting tube na may asul na letra. Salamat, sabi ni Cynthia. Umalis ang nurse. Naiwan kaming dalawa. Magpahinga ka na, Cynthia, sabi ko. Mag-usap tayo bukas kapag kalmado na ang lahat. Tumayo ako. Kunwari ay aalis na. Ramon, tawag niya. Mahal pa rin kita. Napahinto ako. Ang kapal ng mukha. Matapos niyang planuhing patayin ako. Matapos niyang ipagbili ang buhay ko sa halagang 25 million pesos. Sasabihin niyang mahal niya ako? Matulog ka na, sabi ko. Lumabas ako ng kwarto. Pero hindi ako umalis. Nagtago ako sa gilid ng pinto. Sinilip ko siya. Pumikit si Cynthia. Pagod na pagod. Nakatulog agad siya dahil siguro sa gamot na pampakalma. Ito na ang pagkakataon. Pumasok ulit ako ng tahimik. Parang pusa. Kinuha ko ang tube ng healing gel sa mesa. At mula sa bulsa ko, inilabas ko ang aking espesyal na gel. Kamukhang kamukha ito ng gamot ng ospital. Pareho ang kulay ng tube. Pareho ang laki. Pero ang laman nito ay hindi gamot. Ang laman nito ay concentrated capsaicin cream. Ito ang cream na ginagamit ko sa bodega. Pantaboy sa daga at insekto. Gawa ito sa purong katas ng siling labuyo. Ang pinakamahanghang na sili sa Pilipinas. Isipin niyo ang anghang ng siling labuyo. Tapos, i-multiply niyo ng 10 beses. Iyon ang laman ng tube na ito. Ipinagpalit ko ang mga tube. Inilagay ko ang sili cream sa mesa ni Cynthia at ibinulsa ko ang totoong gamot. Ginhawa pala ang gusto mo, ha? Bulong ko. Bibigyan kita ng init na hindi mo malilimutan. Lumabas ako. Dumiretso naman ako sa room 216 kay Jason. Gising si Jason. Hawak niya ang cellphone niya. Siguro ay sinusubukan niyang tawagan ang mga iba pa niyang biktima para humingi ng tulong. Pero walang sumasagot. Tay, sabi niya nang makita ako. Tay, magpapaliwanag ako. Wag na, Jason, sabi ko. Umupo ako sa tabi ng kama niya. Nandito lang ako para ibigay ito. Inilabas ko ang pangalawang tube ng sili cream. Iniwan ito ng nurse sa labas. Pagsisinungaling ko. Sabi niya, ipahid mo daw agad para mawala ang hapdi. Healing gel daw yan. Kinuha ni Jason ang tube. Walang kamalay-malay. Salamat, Tay, sabi niya. Ang bait mo pa rin sa akin kahit ganito ang nangyari. Mabait? Hindi ako mabait, Jason. Ako ay makatarungan. Sige na, sabi ko. Gamitin mo na yan para makatulog ka ng mahimbing. Pinanood ko siyang buksan ang takip. Pinanood ko siyang kumuha ng marami sa daliri niya.
at ipinahid niya ito sa ilalim ng kumot, sa mga bahagi ng katawan niya na nairita dahil sa glue, sa mga bahagi na pinakamapula at pinakamahapdi. Sige, sabi ko, aalis na ako. Lumabas ako ng kwarto. Naglakad ako pabalik sa waiting area kung saan nandoon si Grace. Umupo ako sa tabi ng anak ko. Kumusta sila, Tay? Tanong ni Grace. Okay naman, sagot ko. Nagpapahinga na sila. Binigyan na sila ng gamot. Tumingin ako sa orasan sa dingding. 1, 2, 3. Ang siling labuyo ay hindi tumatalab agad. Kailangan muna nitong sumipsip sa balat, lalo na sa balat na sugatan. Pero kapag tumalab na ito, wala nang atrasan. Biglang may sumigaw mula sa room 214. Ang init, tulong, boses ni Cynthia at halos kasabay nito. Mula sa room 216. Putang ina! Nasusunog ako! Nurse! Nurse! Sigaw ni Jason. Nagkagulo ang mga nurse sa station. Nagtakbuhan sila papunta sa mga kwarto. Tumayo si Grace. Anong nangyayari? Tumakbo kami sumunod sa mga nurse. Pagdating namin sa kwarto ni Cynthia, nakita namin siyang nagwawala sa kama. Kinakamot niya ang sarili niya. Umiiyak siya ng malakas. Ang gamot! Sigaw ni Cynthia. Yung gel, ang hapdi, parang apoy, sa kabilang kwarto. Ganoon din si Jason. Nakahubad na siya. Tumatakbo papunta sa banyo. Binubuhusan niya ng tubig ang SAR. Hindi pa humuhupa ang kaguluhan sa ospital. Rinig na rinig pa rin ang daing nina Jason at Cynthia dahil sa anghang ng siling labuyo, pero hindi pa doon natatapos ang kanilang kalbaryo. Bumukas ang pinto ng elevator at lumabas ang tunay na hukbo ng katarungan. Nangunguna si Aling Elena, pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Mrs. Tan, kasama niya si Mrs. Villanueva at 2 pang ibang biyuda na niloko ni Jason. Sabay-sabay silang naglakad papunta sa kwarto ni Jason. Ang tapang nila, para silang mga leon na handang maningil. Pumasok sila sa kwarto kung saan namimilipit pa si Jason sa sakit. Nang makita sila ni Jason, mas lalo siyang namutla. Mas masakit pa ito kaysa sa sili. Ito ang sakit ng katotohanan. Akala mo makakatakas ka? Sigaw ni Aling Elena. Akala mo mapapaikot mo kaming lahat? Isa-isang naglabas ng resibo ang mga biktima, ang mga bank transfer, ang mga kasulatan ng utang, ang mga regalo na hiningi niya. Ibalik mo ang pera ko, sigaw ni Mrs. Tan. 500,000 piso. Pinaghirapan iyon ng asawa ko. Wala nang nagawa si Jason. Hindi na siya makapagmalaki. Wala na ang kanyang kagwapuhan. Wala na ang kanyang alindog. Isa na lang siyang kriminal na hubad at nasasaktan. Sa gitna ng komosyon, dumating ang mga pulis. Lumapit ako sa kapitan ng pulisya. Kinuha ko sa bulsa ko ang voice recorder. Ang maliit na gadget na nagligtas sa buhay ko. Sir, sabi ko ng malinaw, ito po ang ebidensya. Ang recording ng usapan nila, nakarecord dito kung paano nila pinlanong lasunin ako para makuha ang 25 million pesos na insurance. Pinakinggan ng pulis ang ebidensya. Malinaw, walang kaduda-duda. Agad nilang pinusasan si Jason sa kama. Pinusasan din si Cynthia sa kabilang kwarto. Cynthia, sabi ko habang dinadala siya ng mga pulis. Ginusto mo ito. Binigyan kita ng magandang buhay. Pero mas pinili mo ang pera at panandali ang aliw. Umiyak si Cynthia. Nagmakaawa siya kay Grace. Anak, tulungan mo ako. Nanay mo ako. Pero si Grace, ang matapang kong anak, umiling lang siya. Wala na akong nanay, sabi ni Grace nang may luha sa mata. Ang nanay ko ay hindi papatay sa tatay ko. Ang nanay ko ay hindi aahas sa asawa ko. Ang sakit, pero kailangan dahil sa bigat ng mga kaso. Mabilis na gumulong ang hustisya. Si Jason ay nahaharap sa patong-patong na kaso, estafa, fraud, at attempted parricide. Dahil sa dami ng babaeng niloko niya at sa laki ng perang nakuha niya, ang hatol ng korte. 28 taon sa kulungan, 28 years, mabubulok siya sa bilibid, wala na siyang maloloko doon. Si Cynthia naman, dahil sa pagtataksil at pakikipagsabwatan sa pagpatay, nawala sa kanya ang lahat. Agad akong nag-file ng annulment dahil sa matibay na ebidensya. Kinampihan ako ng korte, nakuha ko ang lahat ng ari-arian, ang bahay, ang lupa, ang ipon namin. Si Cynthia ay walang nakuha kahit 5 duling. Itinakwil siya ng pamilya namin. Wala siyang mukhang maihaharap sa mga amiga niya.
Napilitan siyang umuwi sa malayong probinsya. Namumuhay siya ngayon ng mag-isa. Mahirap at puno ng pagsisisi. Kami naman ni Grace, ibinenta namin ang bahay sa Quezon City. Masyadong maraming masamang alaala doon. Bumili kami ng isang maliit pero payapang bahay sa Cavite. Mas naging malapit kami sa isa't isa. Si Grace ay na-promote sa trabaho. Mas naging mahusay siyang paramedic dahil sa pinagdaanan niya. Natuto siyang maging matatag. At ako, bumalik ako sa pagiging warehouse manager. Pero ngayon, mas payapa na ang isip ko. Tuwing linggo, nagsisimba kami ni Grace. Nagpapasalamat kami sa Diyos. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa kaligtasan. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay paalala. Huwag niyong mamaliitin ang mga tahimik. Huwag niyong aabusuhin ang kabaitan ng pamilya. Dahil ang karma ay totoo. Ang Diyos ay nakikita ang lahat at minsan, ang hustisya ay dumarating sa paraang hindi mo inaasahan. Pwedeng sa pamamagitan ng pulis, pwedeng sa korte, o minsan, sa pamamagitan ng isang tube ng industrial glue at siling labuyo. Ako si Mang Ramon. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. I-share nyo ito sa mga kakilala nyo para maging babala. Mag-ingat kayo palagi. At pagpalain tayong lahat ng may kapal.